Nagpasiklaban na ang 5 kandidato sa pagkapangulo sa huling presidential debate kahapon. Ang mga katanungan ng taong bayan, nasagot nga ba nila? Oo nga. Para pag-usapan yan, ay makakasama natin ang political science professors na sina Dennis Coronacion at Alfred Sureta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Thank you for joining us. Ang unang tanong po, kumusta itong naging huling takbo nga po ng debate sa inyong pananaw? Mas nakilala ba natin ang mga kandidato po? Well, yes. Sa tingin ko, mas nakilala natin ang mga kandidato. Hindi lamang yung kanilang... kasi maganda itong naging kinalabasan kasi hindi siya emotional. It's more on the it's more on the issues. It's more on the platform. So medyo subdued yung debate. Which is different from the past debate. Kayo naman po. Katulad nitong nasabi ni kasama si Professor Coronacion, itong huling debate na to kasi huli na nga ito, iniwasan nila yung masyadong personal na atake sa magkabilang panig at nag-focus sila doon sa mga plataformang kanilang hinain. At dito nakita na nag-emerge yung may mga clear na platform at medyo nahirapan yung mga medyo hindi pa malinaw masyadong gusto nilang gawin. Alam naman natin na yung mga para sa kanila, maaring hindi na magbago ang kaisipan nila. So, ang sinasabi, itong debate ito para dun sa mga undecided pa. Yung bilang ba ng undecided, sa tingin nyo, talagang makakapag-sway pa ng boto dito? Alam niyo, Atty. Mel, sa totoo lang, kahit may mga survey tayo nagpapakita na patuloy na nag-number 1 si Mel Duterte sa kabila ng mga kanyang nasabi at nagawa, hindi pa rin nagsasabi dun sa dulo ng eleksyon ay yun ang mangyayari at alam natin na maaari itong magbago pa. At ito yung elemento kung saan pumapasok yung mga debate, mga iba-ibang impormasyon tungkol sa mga kandidato. Ang pananaw ko naman ho dyan ay dahil mahina ang ating party identity at party affiliation, so yung mga maaaring nakapag-decide na noon, kung ano may mapapanood nila sa debate, ay maaari pa magbagong isip. Iba naman Dito sa nangyaring performance nila. At doon nga sa sinasabi po ni Dean Mel, yung mga undecided, naging sapat ba itong mga sinabi or inilatag na plataforma para doon sa mga undecided na, okay, mukhang dito na ako sa presidente, ito ang iboboto kong presidente? Actually, yung mga sinabi nila ay nasabi na rin nila nung mga nakaraan debate. So, maaaring nagdadagdag na lamang sila sa mga nakaraan nilang sinabi o kaya nire-reiterate nila. Binibigyan ng emphasis. Okay. Ang survey po ay, sa huling survey, lumalaki ang lamang ni Mayor Rodrigo Duterte, 33%. Pumapangala si Senator Poe na may 24%. Dito sa nakahuling debate po, tingin nyo sino ang pinaka nag-perform at mukhang mas tataas pa po ang survey or makakabawi? Meron ba? Normally, sasabihin ko dapat hindi natin gawin parang beauty contest ng mga debating doon. Dahil sa totoo naman, ang tunay na husgahan ay sa pag-vote sa eleksyon sa Mayo, sa May 9. Ngunit kung sasabihin, tatanungin natin kung sino talaga yung nag-immerse, makita natin kung sino yung pinaka-articulate doon sa apat na yun. At syempre lamang doon sila Secretary Rojas, sila President Binay, at palagay ko sila Grace po rin, nahirapan po si Senator Binam Santiago. At si Mel Duterte, nakuha niya magpatawag, ngunit halata mo parang kailangan niya sanggahin yung mga kanyang, ina-anticipate niya, titirahin siya regarding sa mga issues sa kababaihan. So medyo defensive siya, hindi siya masyadong umupensa dito. Pero doon sa mga taong talagang desidido na, kahit anong sabihin nila para sa kanila na sa huli, ang natitira na lang talagang pag-usapan dito, paano nila isusway yung mga taong hindi pa nakapag-decide at medyo marami pa yun. Yung debate talagang ngayon lang ang pagkakataon ng ating mga kapatid na nakita ang tagisan ng talino, pati na rin yung mga maliliit at malalaking kilos nila na baka nga magkaroon ng epekto sa mga nanonood. Cheryl, di ba? Kamukha si Binay, inaalalayan niya si Senator Defensor Santiago, at si parati rin siya nakatawa ngayon, di ba? Sa tingin nyo, yung mga maliliit na gesture nyo, may punto yun? Kasi nung naalala natin, nung nakaraan, I think Channel 5 ang nag-host nun, na kung saan inere yung kung ano nangyari bago. Debate before the debate. So, alalahanin natin, maraming bumatiko sa ilang mga presidential candidates. Specifically, naging cause ng delay. So malaking bagay yun. Kaya makikita natin na
inayos ng mga presidential candidates kung ano man yung kanilang behavior no nakaraan. Oo nga, no? Oo nga. Matagumpay naman ba ang pag-aayos nila? Ang tawag natin yun, parang walk the crowd eh. At dito, Walk the crowd. dito sa approach na to, medyo lamang si Vice President. Kasi sanay siya sa ganyan sa small town format eh. Dahil yung mga campaign sorter, yung mapapansin niya, puro interaction sa tao. Hindi tulad nung one-on-one debate, medyo hindi siya ganong kagalingan. Pero dito sa small town, yung katabi yung mga tao, parang local campaign ika nga. Doon siya veterano at doon lumabas yung kanyang kasanayan. Nakita yun doon sa pagkausap. Yung yun doon sa gesture niya na talagang lumalapit siya at doon siya nagfo-focus na mag-usap tayo. So may puntos po siya siya lang ang doon. gumawa noon sa mga kandidato. Oo, dahil ba po lumalabas na doon siya komportable Mas rin? ano siya doon sa one-on-one sa mga tao talaga sa baba. Okay, Dahil biyang mayor. Doon po sa mga issue na napag-usapan, nandun ang health, ang traffic, OFWs, contractualization. West Philippine Sea. Ano po yung pinaka-tumatak kaya sa mga Pilipino na issue, pinakamahalaga, at sino yung may pinakamaayos sagot? Kasi kung titingnan nyo, puro pangako naman yung attorney Mel, di ba? Ilang beses na narinig na natin yan tuwing election. Pero yung talagang mukhang ito nga, gagawin niya nga ito. Actually, sa bawat issue na inilatag, merong mga kandidato na sabihin natin na merong magandang mga sinabi na nakapansin-pansin. Pero halimbawa, si Secretary Mar Rojas, all throughout ang kanyang posisyon, ang gusto niyang i-convey na is that ito ang ginawa namin sa administrasyon at patuloy ko sanang gagawin kung ako yung iboboto. So ganun ang kanya naging imahe. Kung ako iboboto nyo, patuloy ko yan. Yung mga magagandang ginawa ng kasalukuyan, itutuloy natin. And then the rest, sila naman yung mga kritik sa mga pinagagawa. May kulang, so ito dapat sana. So, halimbawa, sa issue na lang ng West Philippine Sea, halos pare-pareho sila ng sinabi. Yung diplomasya, tapos i-address yung mga local needs. Pero ang tanong, sino ba nag-stand out? So, sino ba may malawak na kalaman tungkol halimbawa sa diplomacy? At may realistic na na pananaw tungkol dyan. At meron namang isang kandidato na nagsabi na yung kanyang opinion ay hindi realistic. What do you think? Ano ang future ng presidential debate sa Pilipinas? Pero it's nice na nagsimula tayo ngayon sa ganitong format. Marami pang kailangang baguhin sana. Ngunit maganda to dahil tulad nga sabi ng kasama natin, na-highlight dito yung position nila sa mga issue. Pero syempre, kung tutusin, mahirap i-explain ang position mo sa isang issue sa ilang minuto lamang. Yes, At makita mo rin dito na medyo dito dehado si Secretary Rojas dahil siya yung incumbent, at lahat ng kamalian ng administrasyon mapupula sa kanya. At yun yung difficulty din nung bilang incumbent. Dahil talagang ipagtatanggol mo yung bagay na sa tingin ng mga tao, medyo may pagkukulang. At dito lumutang yung mga critics niya. Alam niyo, itong series ng presidential debates na to, malaking tulong ang naibigay nito sa mga voters pagdating sa information. Actually, parang benchmark ho ito sa election natin. Kasi ang sabi nga, base sa kasaysayan natin, I think yung last presidential debate natin ay nangyari noong 1992 pa. So matagal-tagal ilang dekada na yon. So, kumbaga nakita natin yung advantage ng isang presidential debate. Okay pala. At least we go beyond yung pangangamay, yung bawa pupunta sa kalye nyo, sa bahay nyo, tapos mga meeting de avance na kulang. Alam natin na hindi sapat. So, any venue that can provide the voters information about the platforms of the candidates will definitely help them. Alright. Maraming salamat po for joining us, Professor Dennis Coronacion and Professor Alfred Sureta. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.